Trending pa rin sa social media, hindi po ang post ni Chris Aquino, kundi ang pag-anunsyo ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na tatakbo siyang Pangulo. Sa wakas daw kasi tinapos na ng alkalde ang matagal na paghihintay ng kanyang mga taga-suporta. Panahon na raw para magkaroon ng pagbabago sa ating bansa at si Digong lang daw ang maaring magdala nito. Dumipensa rin ang mga taga-suporta ng alkalde sa pagiging atras-abante nito ay gayon din sa sinasabing paggamit ng dahas, Martin Adanar, para ipatupad ang disiplina at batas. Pero kung may pumuri, meron ding pumuna sa pagtakbo ni Duterte. Nasaan daw ang kanyang palabra de honor, o word of honor? Sinabi raw kasi niya noon na hindi na siya tatakbong Pangulo at iiwanan na ang politika. Hindi rin daw tama na palabasin ni Duterte na siya na lang ang natitirang pag-asa ng bayan at gamitin ang kaso ni Senador Poe para tumakbo. Kayabangan din daw ang pagsasabi na hindi pa handa ang mga Pinoy sa kanya. Pero deadman naman dito si Duterte at nagbigay pa ng payo sa mga botante. Huwag na muna ninyo akong isipin. Isipin na lang ninyo ako last week before the election. If you want an American president, go to Grace. If you want a competent person, vote for Mark. If you want a man of integrity, you vote for Binay. If you want a brilliant president, integrity and all, competence, vote for Miriam. Very, Ang very ironic, no? Lord, no? Kasi habang nagsasalita si Digong, Umunguya siya ng chewing gum. no, yung chewing gum, nasa likod niya, Yung kanyang sa Alan Cayetano, na half American by blood. May blood. May blood. May blood. Yung mami niya. Pero automatic, di ba? Ilang. Dahil half, automatic may hawak yan ng passport unless i-renounce. Oh, hindi. Tsaka, right from the very beginning, sabi naman ni Alan, pinili niya maging Pilipino talaga. Never binitawan siya. niya. Pero yung ano sa akin lang, yung by blood. May blood. Sa radyo kahapon, Mart, pinag-uusapan ni Ginoong Tulfo in the next few days. Mukhang tututukan to ng media itong technicalities ng substitution ni sa PDP laban, yung PDP laban ni Duterte kay Martin Dino. Kapatido Kasi niya. di ba, sinasabi na mukhang makakatanggap daw si Dino ng sulat mula sa COMELEC na sinasabing siya ay nuisance candidate. Kaya nag-withdraw. But upon his withdrawal, So anong sa substitute mo ron? upon- In theory, wala na eh. no, upon his withdrawal, sinabi naman niya, ang kapalit niya ay si Duterte. So before the fact na idideklara siya nuisance talaga, nagpa-substitute na siya kay Duterte. Oo. Meron siya hanggang December 10 para magpasya. Pero Mart, may isa pang technicalidad. Meron pa. Yung clerical error daw, na nalagay niya, tatakbo siya ng mayor ng Pasay, hindi Pangulo ng Pilipinas. Ayun. Pero sabi naman ni Coco Pimentel, Wala naman daw kaso yun. Kasi clerical lang. Clerical. sa bahagi ng PDP laban, malinaw na Presidente. ang presidente ang binigyan nilang sanction kay ano. Tsaka nagsalita siya sa COMELEC. Sabi ng COMELEC, presidential candidate. From the clerical. beginning up to now, yun talaga ang alam ng mga tao. Na president, Pero posisyon ng presidente. kayo ba agree ba rito sa tatakbo lang ang isang tao dahil Hindi siya. kasi may gantong ruling, ganun. Hindi ba dapat tatakbo kasi gusto mong Well, because manilbihan? ako ay naniniwala na it's all part of the process. Now, it's up to the person to maximize the process, including yung December 10, na last day of substitution. That's part of the entire process. Ano ibig Now, sabihin ng... What do you mean? kasi Meron siyang December 10. hanggang December 10, pwedeng mag-file ng substitution. Yes. Kasama sa Pasok proseso talaga yan. siya o hindi. Pag sinabi ng mga tao, pabebe si Duterte, gano'n. Pero it's part of the process. He is just maximizing kung ano ang pwedeng gawin. Kung sabihin natin na pabebe or ang tagal niya mag-announce. Pero he got what he wanted. But this is Media. this is brilliant theater, Marta. If ever, magaling. Well played. Ika nga ni Mr. Caparas. Oo naman. Kasi si Grace Poe, Sipin mo, halos inantay niya. araw-araw na nag-place ng advertisement. Halos lahat sila. Pati si Mar. Si Duterte, walang advertisement. Pero pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan na isang ganyan lang. At ito pa, inantay niya pa matapos si APEC. Galing. Di ba? Galing. So ngayon, may irita ka sa ilang mga kandidato kasi reflective sila ng siguro kakayahan o kapalpakan ng
ilang tao. Pero ngayon, Yung political machinery nila. sino kaya pwede nagplano mag-solve ng nito? maayos. May ganun dating. Di ba? Pero matagal pa eh. Di ba? Matagal. Yun na nga. December Pwede 10. talaga. Oo. December 10. that's Matagal pa right, eh. Talagang, well, kung wala namang kinakatakutan ng mga ibang kandidato, let him run. Oh, hayaan mo magpatayan tong tatlong mga kandidato. Oo, di ba? Sabi nga ni Duterte, isipin na lang ako yung the week before the elections. Siguro, maganda, hayaan magsaksakan tong tatlo. Kanila mga black propaganda and all. Tatlo ba? Apat. Apat. Di ba? Parang sa akin naman. Hindi, wala, saksak na lahat. Yan, Hindi, tsaka relax mo ako dito. Kasi kung hindi, baka siya yung manaksak. Kasi wala namang pinagkaiba yan dun sa, well, the spirit of the case, nakakaswama by technicality. Si Grace po, as an American citizen or Filipino, let her run. Di ba? Ganon din si, tayo naman, naniniwala siguro tatlo na talagang Pilipino si Grace. At naniniwala din lahat na Pilipino talaga Pilipino ay pwede dapat patakbuhin si Duterte. Patakbuhin sila lahat para the more the merrier. Let the people decide. Oo. Masaya. Dapat ganun lang ang... pero meron pang isa nagsasabi na, teka muna, pero si Duterte, yung kanyang partido na PDP laban. ginamit doon sa Davao, ay hindi naman PDP laban. Ganun. Meron mga ganong mga nagtatanong. Pero sagot naman ni Coco Pimentel, ni Senador, national party naman niya, yung PDP. PDP, Ang local party niya, I think yung Padayon, something like that, sa Davao. Padayon party. Okay. So ano bang analysis ng mga ng mga... Ni Mang Rudy. Ni Mang Rudy, yung political analyst mo. Ang sinabi ni Mang Rudy, kailangan patakbuhin si Duterte. Duterte. Duterte, para mas masaya. Kasi Sinasabi na pinaka-maapektuhan daw talaga rito si Marojas. Agree ba Bakit? ron? Kakainin niya yung mga boto. Pero kung kakausapin mo naman yung mga kakampi ni Maroa sa Liberal Party, the more the merrier. Okay. Kasi nga, di ba, it will be a minority president. Okay. Sabi ng mga medyo, alam mo yun, medyo, mga kakampi niya. At yung mga medyo may mali siya. May mali siya. May mga mali siya. Oh. Mas madaling mandaya pag majority. Ano ang ibig Yan sabihin? sabi. Majority president, Minority. president. Yung partido na ruling party. Yung, Hindi naman. Kumbaga, Ibig sabihin. panahon ni Erap, nung nanalo siyang Pangulo, talagang overwhelming. majority. Compare mo yung panahon ni Ramos, okay. na very slim lang talaga kasi 15%? ang daming kandidato. Panalo niya. Oo. Yung number of votes na nakuha niya. 15% lang. Kumbaga, hindi yan ang mandato talaga ng nakararami. Kumbaga, hindi mo stricto pwede Declaring, sabihin katulad gano'n. nga ng pera. Pero may isang akusasyon din na tinapon nung kay Ramos. Oh. Ayun din. Dinaya daw niya May magic din. May Ganon. magic So, din. ganun ba So, pinapalabas nangyari mo? daw. Ginawa Yun ng ang sinasabi ni Mang Rudy. Oh, yun Saan pa sabi ni- napunta yung mga pondo-pondo na ganyan? Oo, yun sabi ni Mang Rudy. Pero ganun pa man, Uy, baka may nanonood ng mga taga-Cubao. Ingat ka. hindi, yun sabi, hindi man ako nagsabi nun. Si Mang Rudy. Si Mang Rudy nagsabi nun. Makilala nga yung Mang Rudy na yan. Oo, iba Gusto ba niyo sumakay ng Imbitahin na nga helicopter? natin yan. Mang Rudy, kung nakikinig kayo, nanonood kayo ngayong umaga. Ha? Anytime this week. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.